May honor ba tayo? Yes, sir. Lakasan mo, may honor ba tayo? Yes, sir. O sino nagbe-birthday ngayon? Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Maaring sa iba ito parang maliit na bagay lamang. Ngunit sa nakatanggap ng relo ay malaking bagay sa kanya. Madadala niya hanggang pagtanda niya, isang alaala na minsang isang panahon, isang pangulo ng bansa binigyan ako ng relo. Oo, relo lang sa iba. Ngunit ang paglaanan ka ng oras ng isang presidente ay isang malaking pribilehiyo sa sinumang tao. Ito ay isang alaalang hindi kayang tumbasan ng pera. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang ngayon pa lamang ay alam na ng taong bayan kung sino ang tunay na namumuno at naglilingkod sa bayan. Kung mahal mo talaga ang taong bayan, ay handa mong ibigay at isakripisyo ang isang bagay kahit na importante pa to sa'yo, dahil dito mo mapapatunayan na kaya mong gawin lahat at isugal ang iyong buhay para sa bansang Pilipinas. Kung ang simpleng relo ay hindi mo kayang ibigay o ialay para sa taong bayan, gaya ng sinabi ng Vice President na si Sara Duterte sa isang bayaning sundalo na handang isugal ang buhay para sa bayan, ay dyan palang mapapatunayan na ng taong bayan na hindi mo kayang isugal ang iyong sarili para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Sadyang naggalabasan na talaga ng katotohanan na hindi talaga tunay ang paglingkod mo sa taong bayan. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan matapos ginimbal ng Vice President at isiniwalat sa publiko ang isang nakakagulat na pangyayari at tunay na tinatagong baho di umano ng kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, narito ang full video na dapat malaman ng taong bayan at ayaw itong ipalabas ng bayarang media na tiyak na magpapaiyak at gigimbal sa mga ilang buayang mambabatas at mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Panuorin natin ang full video. Sama kami, tayo kami doon. And merong isang graduate na, alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. Tama. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo should be so that the child will learn a lesson. Tama. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, This guy pinaulit niya sa bata. What did you say? Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, I have your watch as a graduation gift. Nasagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. So na-realize ko, toxic na ito. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang
yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Tama. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Tama. Yan yung batang yan ang mapuputulan ng daliri dyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, Alcatisen. Meanwhile, Tatay Digong. ikaw ang ulo para sa pagbabago. Ay, Sa iba talaga. bayan ko, Iba sa talaga. magnanakaw na tao. Iba talaga. Iba talaga. Ikaw ang ulo para sa pagbabago. Iba talaga mga Duterte. Bali-baliktarin mo. Iba talaga sila sa mga tao, lalo na sa mga kasundaluhan natin, kapulisan natin, or yung mga nasa serbisyo. Talagang alam ng mga Duterte ano ang role nila sa society at gaano kalaki ang iaambag or maaambag nila sa bansa natin. Kaya ganun-ganun na lang ang pagpapahalaga ng mga Duterte talaga sa mga kasundaluhan natin, kapulisan natin, na which is natatawa ako, di ba? Kasi hindi alam ni President BBM ang kanyang gagawin doon sa paggingi, di ba, nung graduate, no? Sa kanyang relo. Parang ano kasi yan mga lods eh, parang tradition na ata nila yan eh. I don't know parang tradition na ata kasi 'di ba ginawa nila kay Tatay Digong tapos hiningi din no kay PBBM ngayon yung kanyang relo. Nako, pasensya na, mahal kasi yung relo. Mahal po kasi iyon. Grabe mga lods, no. Dito mo makikita kung talagang sino ang may mas malasakit talaga sa mga Pilipino. Grabe no, talagang gets ko na si VP Inday Sara saan siya nanggagaling eh, no? Yung imagine mo 1 year plus na pagrespeto at pagiging humble ni VP Inday Sara kay PBBM, grabe sigurong pagtitiis yun, no? Kasi ang dami siguro niya mga nadidiscover at 'di ba nare-realize na parang hindi naman na tama itong ginagawa ng presidente. Tama. Diba, buti na lang talaga nagising si VP Inday Sara and hindi na siya nakikipag, diba, hindi na siya nakikipag siksikan, no, sa presidente. Kasi even our president, hindi niya alam ang gagawin. Nang lumabas ang balitang ito ay halos tila maiyak at madismaya ang taong bayan matapos kinaladkad at matapang na isiniwalat sa publiko ng Vice President na si Sara Duterte ang tunay at anong klaseng ugali ang tinatago nitong si Pangulong Bongbong Marcos. At ayon pa sa kanila, dapat nating purihin si VP sa kanyang mga sinasabi, isang magaling na leader at pusong malambot para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Anong klaseng president to? Bangag talaga. Mag-resign ka na po. Nakakasawa na po ang gobyerno mo. Kaliwat kanan ng kurap. Take over ka na po, mahal naming VP Duterte. Mahal ka po ng taong bayan. Yes po, talagang di ko mapigilang mapaluha sa ginawang pagbigay ng relo ni PRRD sa isang kadate ng buong puso bilang pagpapakita ng taos-pusong suporta sa buong sandatahang lakas ng bansang Pilipinas. The best kayong mag-ama. Proud ako sa inyo po. Di mapapantayan ang pagiging pinuno ninyo sa bansa natin. Sayang lang, nagkaroon ng pandemic po. Sa ganun pa naman, sinagip ninyo ang Pilipinas. Di talaga mapapantayan ang katapangan, kagalingan at katapatan ninyo po. Don't give up sa paglilingkod sa ating bayang Pilipinas. Nasa likod ninyo po kami, mga mahal nyong Pilipino. Maraming salamat sa malasakit ninyo sa Pilipinas nyong mahal. Solid and loyal Dutertes. Mabuhay kayo PRRD at VP Sara. Sasamahan namin kayo hanggat dulo po. God bless sa Pilipinas kung mahal. Always ingat sa atin lahat po. Relo lang, di pa maibigay. Ilang milyon ba ang presyo
presyo ng relo niya. OMG, pera naman ng taong bayan ginastos nila. Nako BBM, yaman pera lang yan. Mahalin mo mga pulis at sundalo mo kasi sila ang kailangan ng bansa natin. Nakakasad naman sa bata, napahiya siya. Ang daming kapalpakan ni BBM. Talagang patunay lang na hindi siya deserving bilang isang pangulo. Nakakahiya. Simple common sense, hindi makaintindi.